Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay karugtong lamang ng tinatalakay nating paksang ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa episode 26 na ito ay tatalakayin po natin ang kabanatang tumutukoy sa pag-upo ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nasa Babu ma jaa fi jalsati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dito sa ulat na ito ni Tirmidhi, ating matutunghayan ang pagpapakumbaba ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang kanyang kababaang loob na nakita at na saksihan ng mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Isa na po rito ay ang inulat ni Qailata bint Makhrama radhiyallahu ta'ala anha, na sinabi niya, siya ay minsan napadpad sa masjid ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita niya ang propeta na siya po ay nakaupo. Ang kanyang pagkaulat ay wahwa qa'idun, siya ay nakaupo al-qurfusa. Ibig sabihin ng qurfusa, ito po ay kung saan nakaupo na nakadikit ang kanyang mga hita sa kanyang tiyan. Okay? Ibig sabihin nakataas po itong mga paa niya at hawak-hawak niya ng ganito ang kanyang mga hita. Okay? Isa pa sa sinabi ng mga scholar kung ibig sabihin ng al-qurfusa ay kung saan nakaupo siya ng parang tasyahud at yung kanyang mga kamay nakapatong sa kanyang mga hita. Okay? At ang kanyang tiyan. Yan po ang isang nakita na saksihan na naiulat na posisyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakaupo. Ito ay minsan ay nakita dahil may mga kasama siya na mga close sa kanya na sila ay nagpapahinga. Okay, at nag-uusap. Isa pa naman sa riwayang nakita na naiulat ay kung saan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita nila sa loob ng masjid na mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ang naiulat ay kung saan nakita nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nakahiga sa loob ng masjid. Okay? At nakapatong ang isang paa niya doon sa isang paa. Sabi nila yung kanan paa ay nakapatong doon sa isang paa niya habang siya ay nakahiga. At sinabi ng mga scholar kung minsan ang isang Muslim ay maaari kapag hindi sa maraming mga tao at siya ay mag-isa lang o kaya naman ay kasama niya ang mga malalapit sa kanya, pwedeng magpahinga siya ng nakahiga. Okay? At hindi po ito sa mga malalakihang masjid na maraming tao at makikita ka ng iba't ibang mga tao. So ito isa sa mga naiulat sa kababaang loob ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kanyang pagpapakumbaba na nakitang mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nakita nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nakaupo, nakahiga at ang kanyang isang paa nakapatong sa isang paa niya. Okay? At ito ay tanda ng kanyang pagpapahinga doon. Okay? At yan ay ipinaliwanag ng mga scholar. So, itong dalawang ulat na ito na natalakay natin, nabanggit natin, ay tanda yan ng kababaang loob ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kung paano siya umuupo, na nakita, na nasaksihan, at naiulat sa atin ng mga sahaba. Isa pa sa riwaya ay kung saan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha salla al-fajr tarabba'a fi majlisihi
si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya po ay nakapagsala ng subh o salatul fajr ay kung saan nagka-cross legs siya sa kanyang upuan hatta tatlu'a asy-syams. Ibig sabihin hanggang sa sumikat ang araw. Okay, pagkatapos sa salatul fajr, nananatili sa kanyang upuan at umuupo siyang naka-cross legs. Okay? At hanggang sa kung saan ito ay sumikat ang araw. So, sa ulat ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha naman, ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Akulu kama ya'kulul 'abd." Ako ay kumakain tulad kung paano kumain ang mga alipin. Okay? Wa ajlisu kama yajlisul 'abd. At ako ay umuupo rin tulad kung paano rin sila umuupo, yung mga alipin. So, ang alipin na tinutukoy dito, ay yung mga mapagkumbaba na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, okay? At kung saan ang isang katangian ng alipin ay mapagkumbaba, na yun ang kung saan sinabi sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay kumakain kung paano kumakain ang alipin, at ako ay umuupo kung paano umuupo ang alipin. So, hindi siya mapagmalaking umupo, hindi mayabang, hindi upo ng mga hari, okay, ng mga tao na minamaliit ang ibang mga tao. So siya ay mapagkumbaba, at yan ang isa sa mga naiulat ng mga sahaba patungkol sa pag-upo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.